entering the sea area of the Republic of China, require you order your force to leave this sea area. Over. Sa nakaraang mga taon, paulit-ulit ang bangayan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo. You don't live here. We will take the force and the No. You need not warn us. You need not warn us. Pero bakit nga ba sila nandito? Kung mahigit 1,000 kilometro ang layo ng mainland China mula sa Spratlys. You must stop your activity and leave this sea area immediately. Please review your chart. Nakaangkla ang kanilang argumento sa tinatawag nilang 9-dash line. Ito yun, no? Ginuhitan nila ang malaking bahagi ng South China Sea at sinabing sila ang may karapatan at soberanya sa lugar na ito dahil matagal na raw nilang nadiskubre ang bahaging ito ng karagatan. Kasama sa inangkin ng China ang buong Spratly Islands at ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na nasa 230 kilometers o 124 nautical miles lang mula sa Zambales. Ito ba? Ang laki. Sa nakaraang mga dekada, dumami ang mga Navy, Coast Guard at militia vessel ng China sa buong South China Sea. Inangkin din nila ang ilang bahura at shoal at tinambakan ng mga ito para maging artificial islands. Ang Zamora o Subi Reef, 27 kilometers lang ang layo sa Pag-asa Island. Samantalang ang Panganiban o Mischief Reef na isa ng naval at airbase ng China, 233 kilometers lang ang layo mula sa Palawan. Maraming bansa ang tumutol sa 9-dash line ng China. Kinwestiyon ito ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. At noong 2016, malaking tagumpay ang ating nakuha. The Philippines welcomes the issuance today of the award by the Arbitral Tribunal. Sinabi ng Arbitral Tribunal na walang basihan ang 9-dash line ng China. Ibig sabihin nito, Pilipinas ang may karapatan sa tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa o yung buong karagatan na may layong 370 kilometers o 200 nautical miles mula sa ating mga pampang. Pero hindi tinanggap ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal. Kung iisipin, hindi lang tungkol sa hanap buhay ang pangingisda ng mga tulad ni Mang Larry. Paraan din ito para ipaglaban ang ating karapatan. Sa tingin ko naman talaga, atin naman talaga yung lahat ng kayamanan na sa ilalim ng tubig sa atin talaga yan dito sa lugar na ito. Lagi kung sinasama yan sa meeting namin na manatili tayong matibay sa lugar na ito. Mahalaga raw na mapanatili ang komunidad sa Pag-asa Island. Pero dahil sa liit ng isla at layo nito sa kabayasnan, kailangan silang suportahan ng pamahalaan. Kada buwan, may libreng 16 na kilong bigas ang bawat matanda at 6 na kilo naman para sa mga bata. Ang kuryente, 5 pesos per kilowatt hour lamang. Ang tubig, hindi man 24/7 ng serbisyo, libre naman. At alam nyo bang wala ring upa ang mga bahay rito? At meron pang isang very cool public service ang gobyerno dito sa Pag-asa Island. Kung mapapansin nyo, dito sa gitna ng bayan, ito na yung pinakasentro, marami mga tao na nakapaligid, nakaupo. Labas yung kanilang mga cellphone. Bakit kamo? Dahil merong free public wifi dito sa lugar na ito. Try natin, ha? Ayun, connected na ako. Galing, di ba? Talo pa yung ibang lugar sa Metro Manila. Walang internet. Dito libre. Pero sa kabila ng mga biyaya, mas malaking sakripisyo ang manirahan sa Pag-asa. Labas dila, labas dila.
Bagamat may mga nurse at midwife sa health center, wala naman silang doktor. Limitado rin ang kanilang pasilidad at supply ng mga gamot. Kaya ang mga may seryosong karamdaman, kailangan pang dalhin sa mga ospital sa mainland. Nga ibon, na lumilipad. Samantala, meron mang paaralan, 4 lang ang guro mula kinder hanggang grade 10. Iisa lang din ang classroom para sa 63 estudyante. Good morning, students! Si Ana Maria ang teacher ng Science at English para sa grade 7, 8, 9 at 10. Ito po yung aming mga kinder pupils. Ito po ang aming head teacher. Siya din po yung advisor, sir, ng mga kinder hanggang grade 3 pupils po. Habang may ginagawa po yung head teacher namin, nagtuturo, sila din po may iniwang activity po para sa kanila na sasagutan po nila. Para makapunta naman si ma'am sa ibang mga grade po. So parang umiikot siya sa Yes, po. each grade. Yes. Yes, ate. Mahigit 1 taon nang nagtuturo sa Pag-asa si Ana Marie. Topic natin last week. Who can still remember our previous lesson? Nang ialok daw sa kanya ang assignment, hindi siya nagdalawang isip. Yung school head ko po, tumawag po siya. Niya, Ma'am Ana, sa isla ka po ma-assign at napakalayo ng biyahe. Babae ka, payag ka ba na doon ka ma-assign? Basta sinabi ko na lang po, sige po ma'am, tatanggapin ko po yung item na yan. Ano yung mga kakaibang karanasan mo bilang teacher dito dahil sa, yun na nga, ang liit-liit ng populasyon? Yung mga kabataan po dito, napakasipag pumasok po. Alas 6 pa lang po, may mga estudyante na po sa school. Hindi ka po mamroblema na mag-home visit pa. Kapag nag-cutting classes sila, Mahuli agad sila. Mahuli po kagad sila. Wala po sila matatakasan po dito sa isla.